Hello mga boss. Ang gagawin naman natin ngayon, ayan, kung titignan nyo, isang home theater karaoke system ng brand, concert, ayan. So, ang issue nito mga boss, so try na lang natin para makita nyo na lang yung problema nito. Saksak ko lang. Ayan mga boss, so try natin, saksak ko lang. Pasinin nyo itong problema nitong home theater speaker na to mga boss, ayan. Papasinin nyo, naka-power on na tong speaker. Ngayon, kung titignan natin tong control na yan, itong kanyang echo, ayan, tapos itong kanyang mic volume. So, once na in-open natin itong kanyang para sa echo, mga boss, ayan. So, papansinin nyo, try natin. Pansinin nyo mga boss, buksan ko itong kanyang control para sa echo. Yun mga boss, kung narinig nyo, so yun ba ang problema nitong speaker na to. Once na in-open natin yung kanyang control para sa echo, mga boss, ayan, pakinggan nyo. So, once na in-open natin yung kanyang control para sa echo, so doon nagkakaroon ng problema. Ayan, so itong kanyang mic volume, kahit i-pull pa natin yan, so wala namang problema, or i-off natin yan. So, once na ito lang kanyang echo, once na in-open natin, narinig yung mga boss, nakita nyo. So, once na in-open natin yung kanyang control para sa echo, so doon lalabas ang problema nitong speaker. Although wala pa tayong sinaksak na mic, pero once na in-open natin yung kanyang control para sa echo, so nagkakaroon ng problema or ingay. Ngayon, try natin na may microphone. Ayan mga boss, try naman natin na may microphone. So, naka-off ba itong kanyang echo mga boss? Bale, volume lang natin. Ayan. Hello, sound, hey, hey, test, hey, sound, hey, test. So, nakita nyo mga boss, gumagana naman itong kanyang microphone input. Normal lang naman. Ngayon, buksan natin yung kanyang echo. So, nakita natin mga boss, once na pag binuksan natin yung kanyang control para sa echo, so doon nalalabas talaga ang problema nitong speaker. Ngayon, try natin sa microphone 2. Yun mga boss, microphone 1, microphone 2, gumagana naman, napansin nyo. Kaso, yun nga lang, hindi natin ma-open yung kanyang control para sa kanyang echo. So, doon nalalabas ang problema nitong speaker. At kung napansin nyo din mga boss, meron man microphone na kasaksak or wala man, basta once na in-open natin yung kanyang control sa echo mga boss, doon nagkakaroon ng problema. So, yun bala ang problema nitong speaker. Ngayon, yan yung titignan natin kung ano ba yung posibleng sira nito mga boss. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale, binaklas ko na muna tong kanyang tong control board. So, dito na muna tayo titingin. Ito yung munang i-check natin. Ayan. So, itong kanyang mga control, kung titignan natin, bago pa. So, panigurado, okay pa tong mga control na yan. So, meron ako napapansin ngayon mga boss, dito sa tong control board na yan. Parang meron kulang. So, wait lang, papakita ko sa inyo. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale ito yung sinasabi kong parang meron kulang na pyesa. Ayan. Kung titignan natin dito sa board, yung kanyang marking, capacitor or symbol, ayan. Capacitor yung nawawala. So, kung titignan natin mabuti ang circuit na yan mga boss, parang uminit yung nakalagay na pyesa dito hanggang sa nahulog. Sa nakikita ko mga boss, parang ganun yung nangyari dito. Kung titignan naman natin yung solder, ayan, original pa yung solder mga boss, hindi pa na-resolder. Kita naman sa mismong circuit, ayan. So, i-check natin yung capacitor, baka nasa loob ng box, baka
naginit nga yung capacitor na nakalagay dyan hanggang sa nahulog. So tignan ko lang sa loob ng box. Ayan mga boss, so nandito nga. Bali ang number nitong capacitor kung titignan natin. Ayan, wait lang. Ayan mga boss, 47 UF by 16 volts. So posible uminit nga itong capacitor na yan hanggang sa yun na nga, nahulog dun sa mismong board. Although nakita natin yung capacitor, so hindi na natin nilalagay yan, ibabalik dito sa board. Bale, maglalagay na lang tayo ng panibagong capacitor. Pero ganun pa man, ititest na muna natin yan. Tingnan natin kung nasa 47 UF pa rin ba yung capacitor na yan. So, itest lang natin mga boss, tingnan lang natin. Ayan mga boss, so check lang natin. Bale, ang value nitong capacitor, 47 UF. So, tingnan natin kung ilan ba yung masukat ng ating tester. Ayun, kung titignan nyo, ang nasukat ng ating tester ay nasa 55.3. So, nakita natin, bale, nasa 55.3 microfarad yung nasukat natin, yung value nitong capacitor nasa 47 UF. So, masasabi pa rin natin na good pa tong capacitor. Ayan, tumas ng 8 microfarad. Pero ganun pa man mo, boss, papalitan na lang natin yan. Marami naman tayong stock na ganito. So, hanap na lang kung pamalit. Ayan mga boss, bale meron na akong nanap na capacitor. Ayan, bale ang value nito ay 47 UF. So bago natin nilagay yan dun sa board, sukatin na muna natin kung ilan ba yung masukat natin na microfarad dito. So ang value nitong capacitor na yan ay 47 UF. So check lang natin. Ayun, kung titignan nyo mga boss, bale nasukat natin dito ay nasa 49.7. Kung napansin nyo mga boss, ang tinas nitong capacitor na to ay nasa 2 UF lang. Compared dun sa capacitor na kulay black, 8 UF yung tinas. So ito, 2 UF lang. Ngayon, lalagay pa rin natin dito mga boss, itong kulay blue na capacitor, itong black na yan, hindi na natin lalagay yan. Although good pa naman yan, base sa pag-test natin sa tester. Pero ganun pa man, kung kulay blue na yung lalagay natin. Ngayon mga boss, ilagay ko lang para matry na natin kung ito ba talaga yung nagiging problema, kung bakit once na in-on natin yung aircon nitong control, medyo maingay mga boss yung speaker. So try lang natin, baka yan talagang problema, lalo na yung capacitor na yan connected dito sa kanyang microphone section. Kung titignan nyo mga boss, ayan, bale tapos ko nang may tap yung capacitor. Yung isang terminal nitong capacitor, tinap ko na mga boss sa IC kasi sunog na nga itong circuit. Ayan. Ngayon try natin. Ayan mga boss, saksak ko lang para matry na natin. Ayan, papasin nyo, umilaw na itong indicator. Ngayon i-open natin yung kanyang control para sa echo. So papasinin nyo pala mga boss, ayan, nakabukas na yung kanyang echo, pero papasinin nyo, wala na tayong naririnig na ingay pa. Ayan. So ibig sabihin mga boss, bali okay na to. Yun talaga yung naging problema nito, yung capacitor na nahulog. Ayan o, kahit anong pagbukas natin dito sa kanyang control sa microphone or echo mga boss, ayan, nakapull na yan, pero wala tayong naririnig na ingay dito sa kanyang speaker. So ito nga yung naging problema mga boss, yung capacitor na nawala or nahulog. Bale, ito pala yung kanyang IC sa microphone na yan. So connected sa microphone section yung capacitor na nahulog. Ngayon try natin sa microphone. Tingnan natin. Ayan. Hello, sound, hey, test, hey, hey, sound, hey, test, hey, hey, sound, hey, hey, sound, hey, testing mic, test, hello, sound, sound, hey, test, hey, sound,
Hey, sound testing, testing mic test. Hey, sound. Yan mga boss, nakita nyo, narinig nyo. So, okay na tong speaker. Kahit anong feed pa natin dito sa kanyang control para sa echo, nakita nyo mga boss, normal na. Kahit anong adjust pa natin dyan sa dalawang control na yan. So, okay na tong speaker. So, yun talaga yung naging dahilan dito, yung capacitor na nahulog. Although nakita man natin yung capacitor sa loob ng box, pero hindi na natin nilagay yung mga boss, nagpalit na lang tayo ng panibago. Mas better yon. Ngayon, dahil okay na yan, so babalik ko lang tong control para matry pa natin ang isa pang beses mga boss. So ibalik ko lang. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale nakaw na tong amplifier, speaker. So kahit anong fade pa natin ngayon mga boss dito sa kanyang control para sa echo, ayan, normal na. So wala na yung maingay, katulad nung una, ayan. So kahit na ito, dupa natin ngayon tong kanyang control para sa echo, ganun din dito sa microphone. So wala na tayong maririnig na ingay. So okay na to mga boss. Ayan. So dahil okay na to, hanggang dito na lang tong ating video. Sana sa mga baguhan dyan, kahit pa paano meron nga natutunan dito sa ating video. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe, kung di sana kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.